Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Welcome dito po sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila sa Elizalde Broadcasting sa Room 605 Trinity Building, Ermita, Manila. At siyempre po sa ating pong programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. Well, ngayong araw, Agosto 31, 2021. Lunes na Lunes. Ano po? Pero ngayon, ang ating pong araw ay nakapula sa kalendaryo. Meaning to say, holiday. But ang inyong lingkod ay narito pa upang makapiling po kayong lahat. At syempre, gugunitain po natin ang National Heroes Day na pagpapasalamat sa ating mga bayaning siyang nagbuwis ng kanilang buhay upang matamasa po natin ang ating pong tinatamasang kalayaan. O, yan, hindi po natin dapat kalimutan yan. Kanununuan po natin ay utang na loob natin po sa kanilang lahat. Pero bago po natin sila banggitin mamaya, ay nais ko po sanang magbalik tanaw po tayo kung paano natin sineselebrate ang National Heroes Day noong wala pang pandemya. Di po ba? Naalala niyo po ba pag National Heroes Day, ganitong araw, ang lahat halos ng tao rito sa Kamaynilaan ay nasa luneta. Di po ba, no? Ang saya-saya. Maraming mga palabaso doon, marami dong ang mga pamilya, ang lahat-lahat, ang mga tao ay nagkakasiyahan. At siyempre, sa paggunita ng ating National Heroes Day, meron din pong hinihanda ang ating gobyerno taon-taon para sa National Heroes Day. Siyempre, nangunguna ang presidente o ang ating mga naging presidente o naging pangulo. Pero ngayon, dahil gusto man siguro ng ating gobyerno na mag-celebrate, wala pong magagawa sapagkat marami po tayong dapat alalahanin, bawal ang maraming tao, bawal ho yung, maraming bawal, di po ba? Kasi nga po, pinag-iingat ang lahat sa pandemic na ito. Dahil hanggang ngayon, di pa rin tayo nilalayasan ng ating kaaway na hindi nakikita. Pero ganun pa man, uh, tayo po naman ay wag maglilimot o lilimot na magpasalamat at ika nga dumalangin sa Diyos na ang ating tinatamasang kalayaan ay wag sanang mawawala sa atin, no? Sapagkat sa mga nangyayari po ngayon sa ating pamahalaan, yung mga bali-balita na kung saan ay napakadami hong mga news, no? May mga fake news, may mga hindi ho natin alam kung paano yung mga news na totoo o hindi. Subalit napakarami hong balita na. Kaya yun po ay patungkol sa ating gobyerno. Kung kaya tayo pong mga mamamayan ay dapat magtumibay ang ating ang ating kaisipan na mahalin ang ating bayan at ipagtanggol ito sakaling merong manggugulo o sakaling merong nais anong tawag doon? Manlupi, hindi po ba? Sapagkat hindi po natin papayagan yan. Dahil ito po ang ating bayan ay atin ito at siyempre ito ang ating tahanan ng ating lahi na hindi maaring pamugaran ng kahit na sino na na siya pong mamumuno. Siyempre, ito ay para po lamang sa ating mga Pilipino. Ay, siyempre, at sa ating pong mga leader na karapat-dapat at dapat na siyang mamumuno rin para pangalagaan ang ating pong ang ating pong kalayaan, ang ating pong kasiyahan, ang ating pong ekonomiya, ang ating pong edukasyon, ang lahat po ng sektor ng ating bayan ay dapat pangalagaan dahil ito po ay para sa bayan at para sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. So yan po mga minamahal kong kadiskarte ay sana po wag niyo pong kakalimutan yan, ano? At inihahalimbawa ko nga po na kung tayo po ay
kung ating pong bayan o ating bansa ay magkakaroon ng ika nga problema katulad halimbawa sa what is happening now in Afghanistan, mabigat po 'yon, di po ba? Hindi na tayo maligaya, hindi na tayo masaya. Ang ating pong mga pera o ating mga ari-arian o ating pong mga inipon sa bangko, wala po lahat ho 'yan, mawawala lang lahat. Kaya nga po, ang lahat po ng ating mga pangarap, mga nais na marating sa kinabukasan para sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga apo, mga kamag-anak, lahat po ng yan ay mabubura, no? Kaya't sinasabi ko po sa inyo, tayo ay magkaisa at ika nga po ay limiing mabuti ang ating pong mga gagawing pagbabago o ang gagawin sapagkat nasa ating pong kamay na mamamayan kung paano po magiging maayos ang ating bayan. Siyempre, sa tulong ng isang presidente na kung saan siyang mamumuno sa atin. Pero ang lahat po ng mga dapat na mangyari sa ating bayan ay ang boses ng bayan ang dapat na manaig. Yan po ang dapat nating tatandaan. Kung tayo po ay sama-sama tungo sa kabutihan, tungo sa kapayapaan, wala pong imposible ron. At syempre, gagamitin po natin ang ating tamang desisyon, no? Malapit na po 'yan, no? Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, mga kadiskarte ko, ah, maging mapagmasid, maging maingat, maging mapagmahal sa bayan at titignan po natin ang nangyayari ngayon sa ating bayan para malaman po natin kung ano ang ating desisyon sa mga susunod na panahon. So, yan po. Ngayong araw ng National Heroes Day, sapagkat silang mga bayani natin ay ating pong ginugunita at pinasasalamatan dahil sa, yun nga po, ating tinatamasa hanggang ngayon, ang ating kalayaan. At alam niyo po, tayong mga Pilipino ay sadyang, magaling sa sining, At isa ho yan sa mga katangian nating mga Pilipino. Ngayong araw ng National Heroes Day, 2 Pilipino po ang talaga namang nagpakita ng napakagaling sa sining at pagmamahal nila sa ating bayan. Larawan ng mga bayaning Pinoy, iginuhit sa dahon, sa tinapay. Well, pag-usapan po natin yan. Biruin nyo, mga larawan ng mga pambansang bayani at mga bayani ay inilarawan sa pamamagitan ng dahon, no? Ginuhit sa dahon. No? Ayan po, pinakikita. Well, pakita nga yung ginuhit sa dahon at sinasabi ho, yan, no po. Ano bang dahon yun? Anahaw, no po? Paano kaya niya nagawa yan? You see, ganyan ho katalino ang ating mga kapwa Pilipino. Maging sa sining, sa pag-awit, sa lahat ho ng bagay, sa sports. Nakita nyo naman, si Hidelin, nagbigay sa atin ng ginto, nanalo siya sa sports. No? At sabi ko nga po, ayan, ngayon ay pag-usapan natin, nakita niyo po ang ganda ng iginuhit ng larawan ng naging malikhaing Pinoy sa pagpupugay sa mga bayani ng bansa ngayong Lunes. No po, ang sinabi niya rito, sa bayan ng Cuartero Lopez, inukit ni Aldrin J. Celis. Congratulations, mga mukha ng mga bagong bayani sa dahon ng anahaw. Pagunita sa National Heroes Day. Meron pa hong isa, no? At alam niyo po ba kung sino yung mga inilarawan niya diyan? Kasama sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Melchor Aquino at Apolinario Mabini, no? At ang mga gamit po lamang niya ay isa lang po, cutter. Ano po yung cutter? Yung paggupit para sa dahon, no? Talaga namang brilliant ang mga Pinoy pagdating sa arts, no? Utang na loob ng mga Pinoy sa mga pambansang bayani ang demokrasyang tinatamasa. Ang sabi po ng gumuhit na yan. At ang sabi pa niya, samantala, isa naman sa Badjongan Iloilo ba yan? Iginuhit naman sa Palaman, artwork. Biruin nyo, Palaman, no? Di ba Palaman, kinakain ho yan, di ba? Palaman. Ni JP Basera Magno, ang mga bayani na. Drawing niya sina Juan Luna, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Marcelo Echa del Pilar,
Emilio Aguinaldo at Gabriela Silang. Well, sa pagkakaalam na po natin, ito pa ang ganda. Ang kanyang pamagat, unang kagat, lumaban agad. Ang galing no? Caption ni Magno sa kanyang artwork. Ano kaya ang ibig sabihin ng unang kagat? Kung ating lilimin, double meaning po yan kasi sapagkat palaman ng kanyang pinagdrawingan, syempre, unang kagat, kung sasabihin natin, as is, yung unang kagat, tinapay no? Unang kagat, lumaban agad. Ibig sabihin, masarap talaga, okay, di ba? Pero dahil sa kanyang malikhaing pagguhit, syempre, malikhain din ang ibig sabihin ng unang kagat, lumaban agad. Ang ibig sabihin po niyan ay siguro o marahil ay kung tayo ang maglilimi niyan, sasabihin natin, una palang salta ng mga manlulupi ay lumaban agad ang ating mga bayani, no? Kung kaya sila po ay at the end ay nanaig ang ating mga heroes, no? Ang ating mga bayani at nakamtan po natin ang kalayaan. Napakaganda, di po ba? At sinasabi ko po sa inyo, mga kadiskarte, hindi po ba isang malaking karangalan na tayo'y mabantog na hindi lamang sa bilang isang bayani, hindi lamang isang artista, magagaling, hindi lamang isang singer, hindi lamang sa sports, lahat po ng sektor ng iba't ibang arts ay nasa atin na. At bantog po tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo. At alam niyo po ba, itong ang caption, ito pong si Magno na siyang gumuhit sa palaman ng mga heroes, ay handog din niya po ito sa mga OFW worker na itinuturing na modern day heroes. Nako, maraming salamat. At siguradong matutuwa at ika nga po ay labis ang kasiyahan ng mga OFW sapagkat nire-recognize po sila. Bakit naman po naging bayani ang mga iyan? Una, bayani sa kanilang pamilya. Bakit po? Dahil kahit masama ang loob, halos hindi nila matanggap na sila ay lalayo sa kanilang mahal-mahal sa buhay, sa mga anak, sa asawa. Sila ay magtatrabaho sa ibang bayan upang kumita ng pera na itutustos sa kanilang pamilya. Hindi po ba? Yan ang number one, siyempre. Pangalawa, nais nilang makatulong sa ating ekonomiya. Alam niyo po ba, sa mga dolyar na ipinadadala nila ay kumikita po ang ating gobyerno dyan. Malaking na itutulong yan sa ating sa ating pong sa pamamagitan ng ating pong ekonomiya ay tataas ang ating antas upang makatulong po sa monetary valuation ng ating pera, di po ba? Kaya nga po sinasabi, hindi lang sila bayani sa kanilang sariling tahanan, kundi bayani rin po sila sa sa bayan. Dahil nga po yun, sa pagtitiis nila na malayo, biruin nyo, karamihan po sa ating pong mga workers, hindi naman po sila po yung mga hindi po masyadong nakaabot ng pag-aaral o may mga professional din na pumapasok na yung domestic helper, no? Sapagkat doon nyo po makikita na ang kanila pong doble ang kanilang pagsusumikap at doble rin ang kanilang marubdob na pagnanasa na by hook or by crook. Ibig sabihin naman yung by hook or by crook, hindi naman sa kasamaan, kundi anuman pong kahirapan nito ay gagawin nila para sa kanilang pamilya. Kaya kahit na hindi nila porte ito, halimbawa, marami po tayong nababalitaan dyan. Marami pong mga professional like teachers, mga graduates ng other courses, pumapasok po ng domestic helper kasi wala naman sigurong available na para sa kanila, yung sa kanilang expertise na natapos, no? Kaya dagdag na po yun, na sakripisyo kung kaya't sila ay tinaguraang modern day heroes. Biruin nyo kung kayo ay isang ina, pumasok kayong domestic helper doon o kaya ay mag-aalaga ng mga bata. Hindi po ba napakasakit na habang inaalagaan ninyo ang anak ng may anak, although binabayaran kayo ng mga magulang, nararamdaman nyo po sa puso ninyo na yung sarili nyong anak hindi nyo maalagaan sapagkat malayo kayo sa kanila. Nandun kayo sa ibang bayan na nagsusumikap na kumita ng pera para ipadala sa kanila. Kaya ang payo po natin, mga kadiskarte ko, those sa mga magulang na nagpupunta sa ibang bayan para maghanap buhay,
Sa mga anak na naiwanan dito o sa mga asawa, please lang, imisin ninyong mabuti o ibig sabihin pagyamanin ang perang ipinadadala ng mga magulang at siyempre ang mga anak na pinag-aaral ay mga anak. Huwag niyong sayangin ang pagod at pagsusumikap ng inyong mga magulang. Mag-aral kayo. Hindi yung gastos dito, gastos doon. Kawawa naman ang inyong mga magulang. Sana ay gawin po ninyo yan. At isa pa po yan, isa sa mga dahilan kung bakit tumaas din po yung rasyo ng pagkawasak ng mga tahanan. Isa po yan sa mga faktor na medyo negative, ano? Sa mga OFWs natin. Hindi po maiiwasan. Halimbawa po si nanay ay umalis, nagpunta sa ibang bayan para maghanap buhay. Si tatay na iwan. Alam nyo, minsan po may mga tatay na hindi naman niya masyadong pinahahalagahan ang alin, ang ginawa ng kanyang asawa na siya ay pumunta ron upang kumita ng pera, tiniis na malayo sa pamilya, etc. Pagkatapos gagawa siya ng kaaliwaswasan dyan. No? Medyo siya ay kukuha ng kanyang mapaglilibangan naman, o siya naman ay magiging lasenggo, o siya naman ay magkakaroon ng mga other na babae. Wag naman po ganun, no? Sapagkat itong ating mga modern day bayani, ang inyong asawa na pumunta sa ibang bansa ay tinitignan ng sambayanan na modern day heroes, kaya pahalagahan nyo, no? At dapat nga maaawa kayo, kaya pag-iingatan ninyo po ang kanyang perang ipinadadala sa inyo. Well, napag-uusapan po natin to dahil sinasabi ko nga po, mga kadiskarte, hindi lamang ang mga bayaning nagbuwis ng kanyang buhay sa pamagitan ng paglaban sa mga dayuhan upang mabawi ang ating bayan. Nakipaglaban kasama ang mga Amerikano. Hindi po ba? Matagal din mong pangyayari yan. Naging mas matapang sila at ika nga ho wala hong iniintindi kundi talagang maipaglaban ang ating bayan. At eventually, nangyari nga po yun, kaya ngayon tayo ay malaya. Hindi lamang po yan ang ating titingnan na sa pagkabayani. Yun nga pong mga magulang natin, ang asawa, mga anak na nagpunta sa ibang bayan upang gumawa ng sarili nilang pagkakakitaan at ika nga para pag sila'y nagpamilya na, hindi mahihirapan ang kanilang mga anak. At isa po doon ay dinadakila ko rin ang mga taong ika nga po tiniis ang kanilang mga sariling kasiyahan na mag-stay dito sa Pilipinas. Naalala ko tuloy po yung aking anak na nurse, ma-share ko lang sa inyo. Minsan nasabi niya po sa akin sa telepono na, "Kumusta ma, mga kapatid ko dyan?" Kasi 4 po sila puro lalaki. Siya nasa Amerika bilang isang nurse. Daman-dama ko po yung kanyang sinabi ng, buti pa yung mga kapatid ko, magkakasama sila Kasi alam ko po kung gaano kahirap, kung gaano you feel so alone kung kayo ay lalo na sa Amerika. Kasi po doon, kanya-kanya doon no po? Miski na yung mga Pilipino, kaya silang dalawa lamang na mag-asawa. Pareho naman ho silang nurse. Pagdating sa financial, wala ho silang problema. But the thing is, parang namimiss nila ang buhay Pinoy. Bakit po? Ang buhay Pinoy, Clannish po tayo hindi po ba clannish? Ibig sabihin, malapit tayo sa ating mga pamilya, malapit tayo sa ating mga kamag-anak. At kasiyahan na nating makita ang ating mga kamag-anak, makakwentuhan, makasama, hindi po ba? Yun yung nasa isip ng aking anak, sapagkat na aking anak na panganay, na nurse. Daman-dama ko po yung sinabi niya na buti pa yung mga kapatid ko, ma, nag-enjoy sila samantalang kami rito, ni Eileen kaming dalawa lang. Parang nabagbag ako, sinabi ko sa kanya, it's your choice anak, di ba? Oo nga ma, kasi gusto ko rin namang ang mga apo nyo ay makapag-aral ng maayos. Magandang layunin, nakita niyo po yon. Pansarili nilang kasiyahan, sapagkat ang anak ko po, patriotismo ho yan patriotic, ibig sabihin. Ayaw niya talaga kung maaari na umalis ng bansa, pero nakikita ho niya na wag namang sumama ang loob ng ating pamahalaan. Kung tayo po ay magtatagal dito o bilang yung mga ganyang kabataan na nasa isip nila, ay parang hindi sila makakaagwantang mabuti. Kung kaya't minabuti nila na pumunta at mag-ibang bayan para sa kanilang
future sa kanilang pamilya. Yan po. Kaya nga sabi ko, ang pagpunta ho sa ibang bayan para maghanap ng magandang future sa financial, alam niyo po yung sinasabi ninyong future, usually sa financial po yan eh, hindi po ba? Kasi yan po ang halos na wala dito sa atin sa Pilipinas. Hindi gaano. Only the rich people have that, no? Tayo pong mga, ika nga po, nagsisikhay, kailangan pa nating lumabas ng bansa para po tayo makakuha ng magandang kinabukasan para sa financial natin, para sa tutustos natin sa ating mga anak. At isa po yun sa layunin po ng aking anak na nurse na nasa Amerika. Bagamat masama ang aking loob na siya ay nagpunta ron, well, nagtapos siya bilang isang nurse at dito sa Pilipinas, parang hindi siya kontento sa kanyang kikitain. So, sabi ko sa kanya, that's your choice, bahala ka. Pero ang sinasabi ko sa iyo, sapagkat ang mama mo, ang nanay mo, hindi ka pa nakakapunta ng Amerika, babalik-balik na ako dyan. I know what life is in America. Kailangan mo dyan, masikhay ka, magaling ka, matapang ka. Yan ho, no? Kasi kung hindi ho kayo ganon, huwag na po kayong pumunta sa ibang bayan. Sapagkat kabisado po natin ang ating bayan dito, kahit relax kayo, okay lang po sa alright. Di po ba? Pero pag nangibang bayan kayo, napakalaking diferensya po yan. Kaya yung mga magigiting nating modern heroes modern heroes natin, binabati ko po kayong lahat at kasama po kayo sa ating selebrasyon ng National Heroes Day. Kinukonsidera din po natin na kayo ay mga, yun nga po, modern heroes sapagkat sa mga sakripisyong inyong ginagawa at ginagawa pa hanggang sa ngayon ay napakalaking bahagi po yan. Napakalaking magandang ginagawa ninyo sa pamilya nyo, sa inyong bansa. At hari nawa po ay patnubayan kayo ng ating Panginoon sa pangingibambayan ninyo at maging matagumpay kayo sa lahat ng inyong mga undertakings dyan. So much so, mga kadiskarte. Yan po. Ngayon, nais ko pong ipagpatuloy natin. Dalawang araw na hindi po ako nakapagbibigay ng mga naibigay po ng ating yumaong dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. I tried to research pero parang yung iba ho kasi hindi po natin makita. So ngayon, ako yung may nakitang isang interview mula sa kanyang anak. Si Presidente Marcos po ay alam niyo po na talaga namang mayaman yan. Sinasabi nga po na ang kanyang treasures, yung kanyang mga kayamanan ay iwan niya o ibibigay niya sa sambayan ng Pilipino. Tulad din po ng sinabi ng kanyang anak na si Bongbong Marcos, na sabi niya, he will set up a foundation, give away Marcos treasure if elected president. Maganda po yun, di po ba? Well, alam niyo, hindi naman ho natin pinag-uusapan dito yung politika, no? Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung layunin at ano ang kanyang maibibigay, no? Ano ang maibibigay? You don't have to be a president or whatever kung talagang meron kang puso para sa bayan. No? At alam po natin yan, ang mga Marcos ay sila talaga ay may mga puso para sa bayan. Napatunayan na natin ng maraming taon. No? Kaya lang siyempre, ang buhay ng tao minsan hindi po natin hawak. Nagkakaroon sila ng mga problema na kung saan maraming pangyayari ang nangyari sa mga Marcoses. At kaya ngayon, they try to bumabangon sa pamagitan ng kanilang anak na si Bongbong Marcos. Pero ang sabi ho natin, hindi ho tayo namumulitika rito, pinapakita lang natin yung kanilang mga layunin na kung saan, alam nyo, may mga pera yung mga iyan. No po? Pero yung mga taong may pera na yan, hindi ho sila maramot. At talagang iniisip po nila ang bahagi ng kanilang kayamanan, lalo na ng kanilang ama na mayapa na, ay ibigay sa taong bayan, sa sambayan ng Pilipino. Hindi po ba napakaganda niyan? Kaya ang sinasabi ho natin, sa harinawa at sinasabi po ng lahat, ng marami, na kapag nangyari po yun, ay magiging isa sa mga tanyag sa Asia ang Pilipinas sapagkat mababawasan ng kahirapan. Di po ba? Harinawang mangyari po yan dahil
Siyempre hirap na po yung mga tao, eh, 'no? Hindi naman ho natin dito pinag-uusapan yung politika. Ang pinag-uusapan ho natin yung kahirapan, ano po, at saka yung mga taong may pusong may ginuntuang puso na nag-iisip para sa bayan. Well, gamitin po natin ang ating mga, pag-iisip, ang ating pong ika nga puso with pag-iisip na para malaman ho natin kung ano ang nararapat sa bayan natin. Sapagkat inuulit ko po mga kadiskarte, tayo po ang alin, ang mangyayari, tayo po ang magbibigay ng katuparan para tayo ay maging maayos na bayan. Kasi alam niyo po, ah, marami po tayong kayamanan dito sa Pilipinas, hindi po ba? Mayaman ang ating bansa, no? Sa ika nga sa mga ah, natural resources natin, napakarami. Kung pagyayamanin po natin at makakuha po tayo ng mga taong magga-guide sa atin bilang mamamayan, sapagkat alam niyo po, napakahalaga po niyan na kung saan yung may pusong talagang maglingkod sa bayan, may pusong magbigay ng kanyang buhay sa bayan, may pusong ang iniisip ay para sa bayan. Yan po sana ay dumating sa ating buhay ang ganyan. At yan po ay mangyayari lamang kapag tayo ay nagkaisa na mag-isip na ng maayos para sa ating bayan. Hindi yung kung ano man ang iniisip ninyo para magkaroon kayo ng pera, panandalian lang po yan. Kung pera po ang pag-uusapan, lalo na darating na po ang eleksyon, walang galang na sa ating pamahalaan. Subalit bawat eleksyon naman, nangyayari ho yan. Maging makatotohanan tayo, hindi po ba? Kaya mga kadiskarte ko ngayon, this coming election, huwag nyo na pong gawin yon. Kasi ang pera po, madali lang yan eh. No? Bigyan kayo ng pera, bukas, kalawa, wala na ho yan. Subalit, ang sinasabi ko po sa inyo, kung ano yung nararapat natin gawin, magbugkusto tayong mga Pilipino, mga mamamayan, ika nga mag-isip po tayo ng maayos para sa ating bayan. Hindi na ho kailangan tayong gawin nating business ang darating na eleksyon. Wag ho natin gawin yan. Kasi tayo rin ho ang mapipinahan later on. Saan papunta ang ating bayan kapag ho ganyan? Pag sa pera-pera na lang natin ginawa, wag naman po sana. So, hanggang sa muli mga kadiskarte ko, alam niyo po, bagamat ano po ngayon, holiday, sinasabi ko po nga sa inyo na itong ating studio sa Kalakhang, Maynila, sa Trinity Building, ay hindi po nag-a-allowed ng office sa during holidays and Sundays. Nakalagay po yan sa aming kontrata. Subalit nakiusap po ako na kasi may dapat po kaming ginawa kanina na napakahalaga na dapat nandito kami sa studio. So naisip ko rin po, total may time pa naman, kahit saglit lang makasama ko kayo. So hanggang sa muli po, mga kadiskarte ko, don't forget to like us and in our YouTube channel and our Facebook channel, The Elizalde Broadcasting, and ang inyong lingkod sa pamamagitan ng programa nating Kadiskarte. So, wag nyo rin pong kalilimutan na I love you all. Bye-bye.